Sa ating linya ngayon si Attorney Elvis Balayan, ang legal counsel po ni Pastor Apollo Kibuloy. Attorney, magandang umaga po. Good morning po, Sir Ted. Good morning din po, Ma'am DJ Chacha. At Opo. sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programa po ninyo. Magandang umaga po. Salamat sa panahon. Go ahead, Cha. Yes po. Attorney, magandang umaga po. Unahin ko muna ito pong pagtatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na bilang pong tagapangalaga, tama po yan, ng mga mayroon itong Kingdom of Jesus Christ. Kung sakali man magkaroon ng, kung sakali man may mangyari po kay Pastor Apollo Kibuloy, ang tanong po ng taong bayan, bakit po kailangang magtalaga pa at bakit po si Pangulong Duterte ang napili nila? Unang-una po, wala pa po akong personal knowledge, yung details po ng pagtatalaga kay former President Duterte, maliban na lang po sa mga statements na binitawan ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ, no? But based on the statements po na ginawa, I think parang yun ay kung sakasakali lamang, no, na kakailanganin ng administrador upang mangalaga sa mga properties, no? At alam mo naman po ng lahat na very close po ang ating dating presidente kay Pastor Kibuloy. Siguro yun lang po ang tanging dahilan. At pangalawa, abogado naman po si former President Duterte and I think he is capable of doing that. Attorney Elvis, may tugon na po ba ang Pangulong Duterte tungkol dito? So far po, wala naman po siyang sinasabing hindi niya tinatanggap. But based on the records po na nakita namin sa mga press release, siya na nga po ay in-appoint, no, na one of na magiging administrador if and when it becomes necessary to preserve and protect, no, the properties of the Kingdom of Jesus Christ. At kung sakali man po, kasi sa ngayon sinasabi nyo nga, hindi naman niya tinanggihan, pero kung sakali man natanggihan ito ng Pangulong Duterte, sino po ang magiging tagapangalaga at administrador ng mga ari-arian ng KOJC? Ay, yan po, magiging decision po yan ng simbahan, no? So, meron po silang sariling board of administrators. And again, they would have to meet po again kung sakasakaling hindi tanggapin niya ni dating Presidente Rodrigo Duterte po. Pero ang malinaw nga po dito, tagapangalaga lamang ng ari-arian, hindi leader ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi po ganun. Hindi po. Una-una po, hindi miyembro ng simbahan si dating Pangulong President Duterte. So I don't think hindi po covered yun, no? Only the properties po or assets of the Kingdom of Jesus Christ. Attorney, kayo ba mismo ay miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ? Ay, hindi po, Sir Ted. Ako po ay isang Katoliko po. Okay. Nasaan po ang inyong kliyente ngayon? Nung huli po kaming nag-usap, siya po ay nasa Davao. That was more than a week ago. Sa ngayon po, wala po akong idea as to his exact location po, Sir Ted. Okay. Ano ho ba ang katwiran po ni Pastor Kibuloy kung bakit niya ayaw sumipot sa ginagawang pagdinig ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Dito po sa lower house ay tungkol sa SMNI franchise, habang sa mataas na kapulungan po naman ay tungkol dito sa mga aligasyon sa kanya pamamalakad po sa KOJC. At this point, Sir Ted, I think ang authority ko lang is to represent the Pastor Kibuloy sa Senate po, no? Sa ganang amin po sa Senate, very clear po na maraming beses na namin sinasabi na napakadelikado pong umapir si Pastor Kibuloy sa Senate hearing because based po mismo, no, doon sa Senate resolution na iniakda po ni Senator Risa Ontiveros, klaro po doon na sinasabing siya ay guilty na doon sa mga akusasyon na ginagawa sa kanya. At hanggang ngayon po, ginagawa niya yung mga krimen na yon. Sa amin pong palagay, yung resolution itself po is already incriminatory, no? And therefore po, maraming beses po namin sinasabi that we should uphold the right of Pastor Kibuloy under the Bill of Rights po, no? Kasi alam naman po natin, I think it's been widely known, kung paano po isinasagawa ang hearing sa Senate, no? Sa pamumuno po ni Senator Risa Ontiveros, no? So it's a virtual inquisitorial po, no? Na nangyayari, may mga witnesses po na may mga alias, may takip ang muka,
And yet, wala po kaming karapatan na i-cross-examine sila. At hindi namin po alam kung sino talaga ang mga iyon. Yung mga identity po nila hindi klaro, no? So, it's very dangerous po, no? Na umapir doon si Pastor Kibuloy. At isa pa po, ni-raise din po namin yung limitation, no? On the power of the Congress to conduct investigation. Under, nasa Section 21 po yun, ng Article 6 ng ating Constitution, na ang pag-iimbestiga po ng Kongreso ay may limitasyon, no? That they have to respect the rights of persons affected po by the said investigations. At sa pananaw po namin, apektado, no? The life, liberty, and property of Pastor Kibuloy is gravely affected po, no? Because these are serious crimes, no? Being leveled against him po. So, kagaya po ng pagkaka-interpret ng Supreme Court sa kaso po ni Neri versus Senate Blue Ribbon. Sinabi po namin sa Senado sa pamamagitan ng aming sulat, 3 beses po kaming sumulat, no? Calling the attention of no less than the Senate President Subiri and the chairperson that the resolution itself is incriminatory po. Hindi na po namin kailangang hintayin, no? Na tanungin siya ng mga incriminatory sagot sapagkat the resolution itself po nakalagay na ron siya, kinumit niya na po yung crime. Opo. Pero sa usapin po ng kung hindi siya personal nasisipot sa Senado, kung kahit na po man lamang via Zoom or pamamaraan po through the internet na siya'y makaugnayan para lang humasabi na bagamat may agam-agam kayo sa pagiging impartial ng komite bilang respeto sa institusyon, ano pong palagay niyo doon? Ay, unang-una po, hindi po sign of disrespect po yung hindi pagsipot ni Pastor Kibuloy doon, no? In fact, we respected the Senate so much sa pamamagitan po ng aming liham, no? Na nire-remind lang po namin sila na may karapatan din po si Pastor Kibuloy na irespeto. Pangalawa po, pagpalagay po natin na si Pastor ay pumunta ron at pagpalagay na rin po natin na kaibigan niya karamihan ng mga senador doon at siya po ay kinlir doon. Just the same po, the only entity po or the only forum na magki-clear kay Pastor ay ang ating judiciary po, no? Kaya nga po, yung nangyayari pong pagdinig sa Senate, sa amin po, that's a form of usurpation of judicial authority that best belongs sa ating judicial system, no? Kaya napakaganda po yung ginawa ng Department of Justice. Yan po ang tamang proseso based on the principle of separation of powers po, no? Ng ating legislative, executive, and judiciary. Opo. Kaya po kami, kahit po sabihin natin may mga kaibigan si Pastor sa Senado, hindi rin po wala pong saysay yun. In the sense na he will not be cleared legitimately, no? Sa mga accusation against him po. So, kaya nga po, aming paulit-ulit na sinasabi, Sir Ted, isampa na po sa korte or the DOJ should make a final resolution of the crimes being leveled, no? Against Pastor Kibuloy. Napakaseryoso po ng mga allegations against him. Hindi po ito basta-bastang mga aligasyon, no? Opo. And these are already being punished po under our revised penal code and other special laws. Opo, pero yung nga po, no, sabi nga ninyo, ang proper forum po dito is the trial courts, no? Pero as you know din, di ba, lagi naman sinasabi ito ng mga nag-iimbestiga dyan, regardless kung kaninong komite na nag-iimbita ho ng mga resource persons in aid of legislation. At di rin matatawaran yung pong mga desisyon ng Korte Suprema na yan kinikilala naman. Hindi ho ba? Bagamat may mga question kadalasan, pero yung pong karapatan din ng Kongreso na gawin yan, lagi din po naman pong dapat din natin binibigyan po ng pagkilala. So, going back po sa katanungan namin, kahit na po sa online lang, hindi siya aaten talaga. Hindi po, sapagkat ang punot dulo po niyan kasi, Sir Ted, yung resolution itself. So, sinabi na po, okay. So, sinabi na po kasi Ron na siya ay guilty. Opo, yung nga po. And siguro po, attorney, hindi rin bago sa inyo, di ba? Kahit na po sino mang, anumang committee yan, dati ho pa, nung pangunang mga Blue Ribbon Committee, lagi namang ganon, di ba, ang nangyayari dyan, no? Oo, yung iniimbestigahan po, usually, ang katanungan, sabi nga po ninyo,
pointed at hindi ka nabibigyan ng pagkakataon na makasagot, di ba? Pag hindi sang-ayon doon sa kanilang gusto, nangyayari po yan. Pero yun nga din po, no? Bakit po hindi bigyan naman ni pastor ng pagkakataon ang publiko, nasagutin niya, at sigurado ako sa kanya namang husay ng pananalita, kaya niyang sagutin ito kung sakasakali man po, and he can always invoke his right against self-incrimination. Opo, naintindihan po namin yan. Pero itong kaso po kasing ito, Sir Ted, napaka-peculiar po, no? On my experience po, I could be wrong, ito lang po ang Senate resolution na nagsasabing guilty na siya at kasalukuyan niyang ginagawa ang krimen, no? Kung gayon po, dapat kung meron nang nagawang krimen, that's already part of the executive duty po, no? To enforce the laws. Pangalawa po, alam naman po din natin na may mga pagdinig po sa Senate Blue Ribbon Committee. And as a matter of fact, may mga rekomendasyon po na magsampa ng criminal cases, no, against certain resource persons. But kung inyo pong maobserbahan, may mga kaso po na pagdating po sa husgado, na-acquit, napapawalang sala po. So, iba po kasi ang sistema sa mga korte. Ngayon po, yung mga, those already tried in public, no, they were already crucified in public as guilty. Tapos po, nakiklear sila sa mga husgado. Paano po naman natin may babalik yung kanilang dignity, yung kanilang reputasyon, and even the businesses or properties that they lost by reason of this kind of trial by publicity po, na wala silang power to cross-examine the witnesses po. Wala silang power to scrutinize kung totoo nga ba po yung mga sinasabing salaysay doon. Wala po Wala pong ganong sistema sa Senate. Kaya nga po, based on our legal standpoint po, useless po. Sige. So, Attorney, sabi ho ninyo, kayo po sumulat na sa Senado tungkol sa inyo pong mga apprehension na ito. When will it be ripe for you to proceed to the Supreme Court or any other court for that matter to question ito pong mukha pong paparating na arrest warrant from the Senate? Kung inyo pong nasusundan, nag-object po si Senator Robin Padilla dun sa contempt order. Under their committee rules po, they would need a majority po ng members ng committee to overturn that contempt power. Ngayon, kung sakasakali po na hindi makuha ni Senator Padilla yung numero, yung contempt order po will prevail, no? Sa manda po namin, again, we will reiterate our position po, we will probably exhaust, no? All the administrative remedies bago po kami dumulog sa Supreme Court po upang isalang yung kaso na yan. So in the meantime po, ang usapin po nasa committee until March 12, no? Or 7 days from March 5 po. Opo. The those opposing the motion have 7 days, no? Na makapag-apila at makakuha ng sapat na boto para po baliktarin ang desisyon ng komite. Dito po ba sa extradition, kayo po ay kayo rin po ba tagapagsalita dito? Opo. Actually, yan nga po ang aming hinihintay, yung extradition treaty. Yung pong mga kasong, by the way, yung mga sinampa pong kaso kay Pastor na mga criminal cases sa Davao, hindi po ako ang kanyang abogado doon, no? Kaya yun nga po, isa rin yan po sa mga proseso na aming hinihintay, na tamang proseso po. Kung talagang may mga kasong dapat harapin si Pastor, may mga specific procedures po yan na dapat sundin. Kaya nga po, itong Senado po, talagang with all due respect po, medyo taliwas po ito sa tamang proseso, no? Because of the gravity and seriousness of the crime, no? So kung sinasabi po ang hinihintay yung proseso ay the legal process ng mga courts, no? Sa Amerika po meron na siyang arrest warrant. Maghihintay ba kayo ng extradition proceedings dito, o kung gusto niyo sumunod po naman sa proseso, sa Amerika nagsisimula na po ang paglilitis, nahinto lamang dahil nga sa hindi po mahagilap doon si Pastor? Hindi po. I think insofar as the prosecution po ng kaso sa Amerika, yan po nasa sa kanila po yan, no? Basta kami po kung ano lang yung kasong kanilang ihaharap sa amin, haharapin po namin yan, no? Opo. Based on the correct procedure po. Opo, pero hindi magkukusa po si Pastor na magpunta ng Amerika para harapin yung kanyang kaso doon?
Una-una po, wala pong jurisdiction ng Amerika sa kanya sapagkat siya ay nandito sa Pilipinas. Kaya nga po, kung talagang sila ay pursugido na habulin si Pastor, dapat po silang mag-request ng extradition, no? At tayo naman po ay may tratado sa Estados Unidos kung paano po may kakasatuparan yung extradition treaty. Okay, sige po. Sa panghuli pong katanungan, attorney, ako lang ho, no, bilang nagmamasid po rito, ay nag-iisip din naman na itong mga ibinibintang kay Pastor ay mabigat, no? Doon sa akin din mga napakinggan, napanood na mga testimonya po nila, karimari-marim, no? Nakapangilabot yung mga kwento po nitong mga taong ito. Sa inyong palagay, ba't ganun ang kwento nitong mga taong ito, pati doon sa Amerika po ng aking mga nabasang artikulo, sa mga kwento na nag-testify against Pastor, ano ho ito? Ano ang dahilan nito? Bakit ganun pong kanilang reklamo at mukhang iisa yung pattern ho, no, ng kwento ho nila sa usapin po ng ginagawa umano ni Pastor sa kanyang mga miyembro? Sa totoo lang po, wala po kaming idea, no? Alam niyo po, I think kasama po yan sa nagiging popular siguro po ang Kingdom of Jesus Christ. May mga naiinggit po siguro, no? And precisely po, because of the seriousness and gravity po ng mga allegations against him, kaya gusto namin talagang ma-scrutinize po, no? Kasi hindi po natin alam talaga kung saan nanggagaling yung mga those news, no? Even, no? Allegations against the pastor. So hindi po namin alam, talagang we are totally blindsided po on that aspect. Hindi po namin alam kung meron ba ditong political dimension or this is just a case of may man naiinggit po sa simbahan, may mga membrong disgruntled. Yan po, that remains to be seen po, Sir Ted. Opo, sige po. Sa panghuli po, binabanggit ninyo, in the Senate, hindi kayo tutugon doon kasi nga nahusgahan na si Pastor Apollo Quiboloy. At kung sakasakali din, yung arrest warrant na yan, at inyong kikwestiyonin po sa hukuman. So, ang sabi ho ninyo, ang inyo pong kliyente, kayo ay tutugon sa tamang forum. Ito nga po ang hukuman kung sakasakali. Kapag ba naglabas po, theoretically, ng arrest warrant, ang korte ho dito labang kay Pastor, nangangahulugan ba na siya magkukusang susuko sa hukuman kung yan po ang proper forum na? Well, kung yan po ay tamang ang pagkaka-issue ng warrant of arrest, no, tama, no? At yan po talagang no way for us to assail. Susunod po kami. Ngunit meron din po tayo kasing proseso, no? Para questionin po ang any order for that matter na i-issue ng korte, no? So we have all the legal avenues po, Sir Ted, as you very well know. We can seek for the quashal of that warrant of arrest or the information or perhaps we can file a motion for reconsideration. Sa madaling salita po, kung yan ay nasa korte na, gagawin po namin ang lahat ng proseso na naaayon sa rules of court, no? Para proteksyonan ang karapatan po ni Pastor Quiboloy. Okay, sige po. Salamat po na marami, attorney, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa bilang patunay din po, no, na kaya amin pong kinukuha nga ang panig ni Pastor dito sa isyong ito at kami po nakaantabay sa mga susunod na mangyayari. Salamat, attorney. Maraming salamat din po sa opportunity at pagdinig sa aming legal position. Sana po yung mga ibang nakikinig ay maliwanagan din at lalong-lalo na po, sana yung mga humihingi ng hustisya, lalo na yung mga biktima, kung sila talaga biktima ng injustice, sana po ay makuha nila yon. And in the same manner po, sana naman si Pastor sa mga dinami-dami ng mga intrigang hinaharap niya, paninira ng pangalan niya, maklear na rin po kung sakasakaling siya man po walang kasalanan base po sa desisyon ng ating hudikatura. Salamat po na marami. Si Attorney Elvis Balayan, ang isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Quiboloy. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.